ang sex parang main course natin yan. Kumbaga parang kanin yan. Ang magiging problema nito is every time natatanggi ka, pwede siya magselos. So pag nalaman ni Guy na marami kang naging past, accept nyo na may consequence na once na sa inyo nga mga babae, meron kayong dalawang choice eh. Sa lalaki, isa lang talaga. Deep down, alam nyo na yung value nyo is nakasalalay sa pagkababae nyo. Huwag kang makipagrelasyon kung hindi ka emotionally stable. Hey, what's up guys? It's your boy, Sublado Moto. Okay, for today's vlog, sorry. Mali. Take 2. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-message sa atin. Di ba? Ganda, di ba? Okay, ang haba ng message ni Ropa, men. Grabe. So, una Tagalog, tapos puro English. So, hindi daw siya ganang sanay mag-Tagalog kasi Bisaya daw siya. So, okay naman yung English niya, idol nga eh. So, ang problema niya, of course, ang problema niyong lahat, ba't kasi ganun? Eto Brad, walang problema sa girlfriend niya. This time, ang problema siya. What the fuck are you talking about? Ano ibig sabihin dito? So meron tayong tinatawag na Rebecca syndrome or retroactive jealousy. So yung mga lalaki dyan, baka hindi nyo alam, nararanasan nyo na to. Baka sabihin mo, tangina may pangalan pala yung nararamdaman ko. Kala ko ako lang yun. May pangalan niyan, Brad. So ano ibig sabihin na Rebecca syndrome or retroactive jealousy? So yan yung ikaw selos na selos sa sexual past ng girlfriend mo or ng boyfriend mo. So doon nagkakaproblema. So ang problema mo is nasa sayo, not outside your relationship, not with her. Ikaw ang kalaban mo. So it's you versus you, di ba? Kasi nga nagseselos ka dun sa nakaraan ng ex mo. Eto naman guys, kasi naman bakit nyo kasi binigyan ng relasyon ang isang babae kung hindi nyo pa alam kung ano yung nakaraan niya? Dapat kasi inalam nyo, di ba? Huwag nyong ibigay yung relasyon right away. Kaya nga sabi ko 6 to 12 months eh. You need to fucking wait. Kaso inip na inip kayo eh. Gusto nyo kasi agad mabembang nyo eh. Well, I'm not talking our Ropa. I mean yung karamihan ng mga lalaki masyadong gusto kagad intimacy. Alam mo yun? Eto guys diba sinasabi nila, huwag kang makipagrelasyon kung wala kang trabaho, kung di mo kayang bumuhay ng babae or ng pamilya, or kung sarili mo di mo kayang buhayin. Brad, ibahin natin ngayon. Huwag kang makipagrelasyon kung hindi ka emotionally stable. Hindi ko sinasabing 100% maging emotionally stable ka. Okay, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin is retroactive jealousy na nararamdaman ng karamihan pag nagsiselo sila dun sa ex ng current girlfriend or boyfriend nila. So sa'yo bro, since nag-message ka sa akin at sinabi mo nga na nagseselos ka, napilit mong kinakalimutan kaso talagang may kagat may kurot sa'yo which is I totally understand. Pero may question lang ako sa'yo. Do you have any abandonment issues or maybe relationship issues or attachment issues? What the fuck are you talking about? Have you asked yourself? Kasi may pinanggagalingan yan Hindi lang basta-basta. Retroactive yan Laging merong pinanggagalingan. Kumbaga ano yung root ng problema? So usually daw, it comes from insecurities. Okay? Or it can be obsession or yung tinatawag na obsessive compulsive. So yung dalawa na yun, it can create anxiety. Tandaan nyo guys, kung ano yung naiisip mo, so it always comes with intrusive thoughts. Yung lagi mo iniisip na, ba't ganun? Gusto ba talaga ako nito? Parang hindi ko ma-feel. So napapraning ka, napaparanoid ka. Kahit na kayo kahit na parang wala naman siyang ginagawa. Kumbaga, bigla ka nalang nag-i-start ng something na out of the blue na parang bigla ka maiinis sa kanya. Either napipigilan mo or minsan di mo talaga mapigilan. So tandaan nyo, it's a thought. Then once you always think of it, nagiging reality mo. Tapos pag naging reality mo, magiging actions mo. So doon na lalabas yung talagang kitang kita sa kilos mo or sa mga sinasabi mo, nagseselos ka talaga, di ba? So yun yung mahirap paguhin Brad, kasi wala na yung past niya na yun di ba? Pero kasi kung may reason naman, let's say for example, she's still talking to her ex or she's still
entertaining some other guys, then yun ang maling-mali. Meron akong kilala, nakwento sa akin ng isang ropa natin. So yung dinidiskartehan niya, binigay na yung Instagram, Facebook sa kanya. Tapos nagulat siya. Kumbaga, dapat hindi na mag-post yung babae ng anything, di ba? Dahil nga exclusive na sila eh. Kumbaga, meron na silang pagkakaintindihan eh. Tsaka gusto nung babae, nililid siya eh. Yun ang sabi niya. So, ang ginawa nung lalaki, so ito yung mga dapat mong gawin. Okay? Akin na muna yung ano mo, social media account mo. Then, let's check kung ano yung mga dapat mong alisin doon. Pero ikaw mag-alis, hindi ako. So, to make the story short, tinanggal na nung AI yung mga pictures niyang mga provocative, yung mga naka-bikini, yan. Basta inalis niya. Totally, as in parang naging wholesome na lang yung ano, yung Instagram ni girl. However, nagulat siya, biglang bumalik. Bumalik yung merong nakatupis to si girl. Ayun pala, etong si girl, merong may pinakilala sa kanyang lalaki na bago, tropa nung classmate niya. No, which is, yun yung source niya na kaibigan na nagpapakilala sa kanya na kung sino-sinong lalaki. So I think yung friend niya na yun na babae, pinakilala sa kanya is parang 3 ng lalaki or 4. So nagulat siya na naka-archive na yung pictures na yun na nakatupi si girl. Pero bakit bumalik? So tinawagan niya si girl. Sabi niya, anong nangyari dito? Ba't ganito to? Bakit biglang bumalik? So, it's obvious na talaga sinungaling si girl. So, mabibil mo talaga sa kanya na parang galit na galit siya kasi ang lakas makaloko ni girl. So, sabi ko sa kanya, ikaw bahala kung anong gusto mong gawin. So, ayun, ang nangyari is, syempre, nagsalita siya ng talagang tagos. Dun sa babae. So, end up is, continuous pa rin yung pag-uusap daw nila. However, wala nang tiwala si Guy. At I think hindi na talaga yata magtitiwala si Guy. So nasa babae na lang yun if she still want to stay, kung gusto niya. Kasi I think si girl may gusto siyang patunayan na kaya niyang may mabago sa sarili niya. Pero sabi niya, I don't think na kaya ni girl kasi marami na siyang chances na binigay. Kumbaga, eto kasi si girl never naging tapat dun sa guy. Kahit na sinasabi nung lalaki na sabihin mo sa akin yung mga hindi ko pa alam. Though nagsasabi naman daw si girl ng mga ng mga nakaraan niya, ng mga past niya. Pero meron laging pinagtatakpan hanggang tong si guy na figure it out niya yung mga nililihim sa kanya. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Minsan hindi mo kasalanan, di ba? Kasalanan ng babae. Pero eto nga, ladies, kasalanan nyo kasi ba't kayo nagsinungaling kung tinatanong naman kayo? Eto pa, let's be fucking honest. Alam nyo, deep down, alam nyo na yung value nyo is nakasalalay sa pagkababae nyo. Diba? Alam nyo na yung value nyo is directly ties with your purity. Eh kaso nga, naging maharot ka. Ngayon nakakita ka ng lalaki na potential na pang relationship mo. So nagsinungaling ka. Kasi gusto mo magkaroon ng relationship sa kanya eh. Eh kaso, syempre, since gusto mo ng high value guy, ayaw mo na ng mga lalaki na basta-basta lang. So ngayon, gusto mo itaas yung gusto mo mag-level up when it comes to men. Kaso, itong lalaki na to, do you think he will commit sa babaeng kagaya mo na nagkamali or maraming beses nagkamali? Ladies, yung isa, okay pa eh, maintindihan pa, pero 2, 3, 4, 5, that's bullshit, man. Ginusto mo na yun, habit mo na yun, Brad. Ano ka, asawa ni Will Smith? 23 times nag-cheat? Eh pag more than 21 na nagsinungaling ka sa lalaki, sakit mo na yan. And I don't think na may lunas dyan. Then you need a therapy. You need someone you can talk to and someone you can trust dun sa mga bagay na hindi mo nasasabi sa isang taong gusto mo. Pero kung open naman malaman ng lalaki yung mga past nyo, ladies, then sabihin nyo. Kasi dun ka dapat tumaya. Why? Kasi dun mo makikita kung gaano rin ka-interest sa'yo ang isang lalaki. Pero wag mong isipin na, kasi ganito once na sinabi mo sa isang tao when it comes to your sexual past, so wala ka ng, yung konsensya mo hindi mo dala-dala eh. So it's his choice if he wants to stay, if he still want to continue yung pagkikita nyo. Kasi tandaan mo, ang mangyayari dyan, ang makikita niya lang sa'yo, you're trying to trick him. You're just using him for the sake of meron ka lang lalaki sa buhay. So ladies, kaya stop sabotaging your own future relationship
Tandaan nyo, meron kayong slut shame. Ayaw na ayaw nyo mapagkakamala na maharot kayo, masabihan na maharot kayo, malikot kayo, di ba? Kasi babae kayo. Because you know, your value are directly ties with your purity. Kaya nga pag hindi ka gaanong pure, medyo putya, sino yung mga attract mong lalaki nito? It's since the beginning of time. Ganun na tayo. Diba? And it's hardwired for us. Kaya sa mga babae dyan na nagsasabi, no girl, you deserve a better man. You deserve someone na can accept you, especially your past. That's bullshit, man. Yes, I know. Meron at merong lalaking magbibigay sa kanya ng relasyon. Pero don't expect yung lalaking pinapangarap mo. Don't expect yung lalaki na you admire, love, and respect. Usually niyan, yung mga lalaking magbibigay nun is yung below you, hindi above you. Eh kayong mga babae kayo, gusto nyo syempre dapat better than you, smarter than you, di ba? Yung syempre gusto nyo yung malaki kumita, yung kaya kayong bigyan ng kinabukasan, di ba? Sa inyo nga mga babae, meron kayong dalawang choice eh. Sa lalaki, isa lang talaga. Pag hindi kami naging asenso sa buhay or yung wala kami napatunayan, putang wala kaming safety net. Hindi kagaya ng mga babae na putya, meron kayong two options. Una, pwede mong ituloy yung pangarap na gusto mo while pursuing the guy na pwedeng magbigay sa'yo nun. Oh, eto ulitin ko. Una, if you fail dun sa dreams mo na maging career woman ka, yumaman, makuha yung mga lifestyle na gusto mo. Let's say you failed, but you still hot, beautiful. Let's say nasa 7.5 or 8 ka. You can still find a man that can give you that kind of life. Kaya sa inyo talagang, kumbaga, still win-win eh. Di ba? Na-experience mo, na-pursue yung dreams mo, nag-fail ka, you can still find a man that can give you that kind of lifestyle. Kaya ladies, napakaswerte nyo. Kaya alagaan nyo yung pagiging pure nyo. Kung ibibigay nyo, make sure dun sa tao talagang nagbigay sa inyo ng, alam mo yung binigyan kayo ng magandang perception sa buhay. Hindi man naging tagumpay yung relasyon, pero nakita mo na you learn a lot from him. Puta, I don't think na pagsisisiyan mo yun, di ba? Kasi talagang sa kanya ka natuto sa lahat eh. Though hindi nga nag-work, pero at least meron siyang pabaon sa'yo na maganda. Na nasusunod sa na relasyon mo, alam mo na kung ano yung gagawin mo sa next na lalaki na pwede mo makakasalambuha. Pero kung ikaw, humarot na kahit walang binibigay ang isang lalaki sa'yo na effort or any value, because he's cute, you open your legs. Yun lang ang reason. Tandaan mo, may consequence yan, di pwedeng wala, di ba? So since pinag-uusapan natin yan, ganito guys, ladies, accept nyo na may consequence na once na inopen nyo yung legs nyo sa isang lalaki na wala namang binigay na value sa inyo, dyan magsiselos ang lalaki. Pag nalaman nyo yan, okay, ganito, dito na tayo papasok sa relationship. So eto si guy, nagsiselos nga siya dun sa nakaraan ng babae, which is hindi mo na mapapalitan yun. Pwede ka magpalit ng girlfriend, di ba? Pero yung past niya, we cannot change that. All she needs to do, talaga na patunayan niya sa'yo na wala na talaga yun. Or kung meron mang issue sa kanyang pag-uugali, then she needs to change, di ba? Hindi pwedeng hindi. So ladies, ganito kasi maiisip ng lalaki. Let's say, nag-put siya ng effort sa'yo because gusto ko niya eh. Nakita niya, siguro may potential ka to be a girlfriend, pero hindi niya alam yung past mo. Ganito yung mga babaeng mataas yung body count or may questionable na sexual past, ganito mangyayari niyan. Ito yung mindset ng mga lalaki. Dito papasok yung retroactive jealousy, if ever. So pag nalaman ni guy na marami kang naging past, or let's say for example, you started as a friend, tapos may nangyayari sa inyo, tapos biglang nagkaroon kayo ng relasyon, kinuwento mo sa kanya or alam niya sex capade mo. So dito papasok yun pag yung lalaki is pinahihirapan mo. Ulitin ko, once na alam ng lalaki or sinabi mo sa lalaki para to be fair sa kanya about your sexual past, let's say he stayed and he continued the relationship, ang magiging problema nito is every time na tatanggi ka, pwede siya magselos. Okay? Pwede niya maramdaman yung selos. Pwede niya maramdaman na, eto ginagawa mo sa kanya. Sa iba, naging easy ka. Sa iba, you give it for free. Tapos sa akin, I need to pay the price. Parang ganito yan guys. Let's say nag-join ka ng membership sa gym. So binigay sa yung membership is 3,000 per month. So which is okay, tanggap mo. Kasi gusto mo gusto mo talagang may mangyari. So may ni-refer ka na kaibigan mo na which is gusto rin naman. Pero nagulat ka, ang in-offer sa kanya is only 2,800. So mainis ka ngayon. Bakit ako 3K ang binigay mo sa akin, sa kaibigan ko 2,800? How would you feel? Walang emotional attachment to, walang investment of emotion.
Pero mapipil ano ka, betrayed, di ba? So how much more yung lalaki na hindi nagbigay sa'yo ng effort, na hindi mo nakarelasyon, kumbaga ons lang talaga, naging wild ka sa kanya, nagpaka-wild ka sa kanya, just to, you know, to experience the night na mainit. Tapos sa kanya, wala ka sa mood, sasabihin mo, wala ako sa mood eh. What the? Diba, hindi pwede. Kaya nga ito para sa mga lalaki, guys, pag laging sinasabi ng babae yung ganun, or lagi siya nagre-reason para hindi matuloy yung dapat nyong gawin, or when it comes to sex, then alam mo na she's not sexually attracted sa'yo. What? Kaya much better to let go. Kasi hanggang kailan? Walang sagot dyan, Brad, kundi tanggapin ang katotohanan na hindi siya sexually attracted sa'yo. So kailangan mong tanggapin na hanggang dun lang yun. Kung may nangyari sa inyo, okay, good. Pero kung iniisip mo na pwede niyang gawin yun na magpakabaliw siya sa'yo, like yung ginawa niya from the past, I don't think so. Unless sinabi niya sa'yo talaga, diba? Or kahit na sinabi niya, are you sure na gagawin niya? Hindi ka sure, diba? Are you sure na magpapakabaliw siya sa'yo pagdating sa kama? Are you sure na magiging easy sa'yo na pag ginusto mo, bibigay siya kagad? Or she will open her legs right away? I don't think so. Kasi hindi ganun kataas yung sexual attraction niya sa'yo eh. Diba? Paano mangyayari yun? Eh yung guy na naka-ons niya, kahit walang relasyon, bibigay ko to. Ganun kataas yung sexual attraction niya dun sa lalaki na yun. Oh, eh ikaw nag-effort ka, niligawan mo, kumain kayo sa labas, di ba? May pag-gips-gips ka pa, tapos malalaman mo ganun, di ba? Oh, kaya nga mas maganda, i-let go mo na. Kasi hindi magiging masaya yung relasyong ganun. Tandaan mo, tayong mga lalaki, ang sex parang main course natin yan. Kumbaga parang kanin yan. Di ba? Hindi ka makakain pag walang kanin. Hindi pwedeng puro ulam. Di ba? Sa babae, sex is like a dessert. Hinahanap-hanap lang nila minsan. Kumbaga kahit walang dessert, okay lang. Pero sa ating mga lalaki, putya, hindi pwede. Main course natin yan eh. Kanin natin yan, Brad. Kailangan natin yan. Gets? Kaya mahirap na makikipagrelasyon ka or itutuloy mo pa yung relasyon mo sa isang babae na hindi ganun kataas yung sexual attraction sa'yo. So balik tayo kay Ropa natin. Ropa, sorry. Dami nating kwento eh, no? Sa'yo, Ropa, alamin mo muna kung meron kang attachment issues or meron kang abandonment issues. Kasi it always started there. Tapos ang sabi mo nga sa akin pala, yung ex niya is talagang, ano sabi niya? Cheater, manipulative,